Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Build barbed wires more. BBM. Build barbed wires more. Ito ang reaksyon ni retired Brigadier General Orlando De Leon kasunod ng mahigpit na security measures na ipinatupad sa paligid ng Malacanang habang isinasagawa ang malawakang kilos protesta ng Iglesia ni Cristo. Sa kanyang social media post, kalakip ang mga larawan ng mga kalsadang nilagyan ng barbed wire barricades, kanyang giniit. BBM's infrastructure projects, legacy projects, build barbed wires more. BBM, tama. Kasi ang kanila, build better more. Ginaya nila yung build ni Tatay Digong. Bilang tugon sa sorpresang pagtitipon ng Iglesia ni Cristo, nagpatupad ang mga otoridad ng mas mahigpit na seguridad sa paligid ng Malacanang, kabilang ang paglalagay ng mga barikada at barbed wire sa ilang kalsadang patungo sa palasyo bilang bahagi ng kanilang security preparations. O, yan na po, barbed wires. Tulay, sinara. Hindi ka na makadiretso sa Malacanang. No? Reaksyon ng taong bayan. Tingnan natin ha. 14,000 ang nag-react. 10,000 ang tumatawa. 3,800 ang nag-like. Comments. Michelle Maglinte, yumayaman na ang nagbebenta ng barbed wire, masyadong in demand para sa Malacanang. Cabs Caballero, build barbed wire more. Rizalde Kagatat, the true Bangag legend in his governance. Build barricades with barb. Wag ka, General. Milyon ang per metro ang barbed wire. Paldo na naman ang supplier ng barbed wires. BBM's legacy. Build more barbed wires. Okay, speaking of build. Ako, beneficiary, yung pamilya ko, beneficiary ng build projects ng Pangulong Duterte. Meron kaming nabiling farm sa paanan ng Mount Kitanglad sa Bukidnon. Ang hirap ng kalsada. Napakagandang view. Kaya lang, ang hirap ng kalsada. Kahit gustuhin namin magpunta doon, magpahinga, iniiwasan namin dahil masisira ang aming sakyanan. 2000, year 2000, nung mabili namin yung lupa na yun. Kaya lang, nung naging presidente si Tatay Digong, 2016, nagpresidente siya. Bandang 2018, excuse me, nakabot ng kalsada. Ang daming mga tulay, kalsadang pinagawa. Kaya, anytime, pwede na kaming magpunta sa aming farm dahil sementado na ang kalsada. Kaya, ramdam namin yung build ni Pangulong Duterte. So, pag take over ng Marcos Jr., may mga itutuloy pa sana para mag-cross na lang ang mga kalsada dyan sa kabundukan. Ngayon, halos kakaunti ang naituloy. Yung build better more na pinagmamayabang ng Marcos Jr. administration, halos kakaunti ang maipagmalaki nilang natapos. Bakit? Kasi yung pera, yung papunta sa mga infrastructure projects na dadivert, napunta sa unprogram allocation, napunta sa pet projects ng mga congressman, napunta sa karamihan flood control. Kaya wala silang maipakitang major infrastructure projects sa ngayon. Yung ipinagmamalaki ng Pangulo na Metro Subway,
kung susundin mo lang yung plano, matatapos sana yung 2028. Pag alis ni Tatay Digong noong 2022, nasimulan na eh. It's just a matter of continuity sana. Kaya ang problema, yung, kasi ano yan eh, funded ng, I think, World Bank, basta foreign assisted project, mayroong loan galing sa foreign bank, kailangan may counterpart ang Philippine government. Nagsimula noong 2023, 24, 25, yung counterpart fund galing sa national government para idagdag dito sa galing sa foreign bank, wala. Kaya hindi natutuloy. Kaya delayed na delayed yung Metro Subway na ipinagmayabang ng Pangulong Marcos Jr. noong last year na kampanyahan. Sabi niya, very proud siyang nag-announce eh. Pag alis ko sa pwesto sa 2028, meron na tayong subway, yung train na dumadaan sa ilalim ng lupa. Ganon ang kanyang very confident. But after a few days, nagsalita si DOTR Secretary Vince Dizon panoon. Sabi niya, hindi kayang tapusin sa 2028. Ganon din ang DepDep or NEDA. Hindi kayang tapusin sa 2028 dahil delayed masyado ang project dahil hindi nga napupunduhan. So anong may pagmamalaki nila? Ito ngayon. Build, barbed wires more. Yan. Kitang-kita, may pagmamalaki. Kaya tama itong si General De Leon na BBM's Infrastructure Legacy Projects, build barbed wires more. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo na malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Una ni ang balay sa tabangan na mo ugero. So napulo sila ani nga puyo, ikaunsi ang mama nga nakigpuyo lang dire sa ilang balay. So muna ni ang itsura sa ilang gipuy-an nga balay sa iyang atop nga yero. So kaulanan na gyud sila. So mo na nagid-gidag kuon sa buslot sa ilang balay. So karon atong bisitahon ang iyang gipatindog nga bag-ong balay nga pag-atupan karon sa tabang siya nga yer. Og karon mo na ni ang iyang gipatindog nga bag-ong balay nga pag-atupan. So mo na pod ni ang yero nga gitabang sa iya ha. Makaatop na ni siya karon. Og karon humanagid sa pag-atop ang ginatabang nga yeros makita nato nga nakaatop na gid sila sa ilang balay nga gipatindog. Matasun nga mat sa Ginoo nagtabang sa sun nga nagbalay na ko. Dili na ko makigpuyo sa kan. Inaanak ko'y balay. Dili na ko makigpuyo sa akong ginikanan. So pila na ka tuig nga nakigpuyo lang ka sa imong ginikanan? Sa katuig. Isa ka tuig. So pila mo nga nagsuon nga nakigpuyo lang sa imong ginikanan? Napulo. Napulo mo. So isa lang kabalay inyong gipuy-an. O mat sa tabang nga kabalay na ko karon. Wala pang tabang di ko kabalay.
salamat sa Ginoo nga nagbalay nako. Salamat kaayo.